Nagpulong sina Pangulong Rodrigo Duterte at mga leader ng Moro Islamic Liberation Front hinggil sa nangyayaring krisis sa Marawi City. Ikinatuwa ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim ang pagiging bukas ni Pangulong Duterte na tanggapin ang humanitarian assistance na ibibigay nila para sa mga sibilyang naiipit sa bakbakan sa Marawi. Kaugnay nito, nilinaw ni Pangulong Duterte sa MILF leaders na hindi laban sa kanila, maging sa MNLF at NPA ang idineklarang martial law sa Mindanao, kundi ito ay para tuluyan ng malansag ang rebelding Maute Group. Kasama rin sa napag-usapan sa pulong ang pagbalangkas ng Bangsamoro Basic Law at paghikayat sa Bangsamoro Transition Commission na madaliin ang pagbuo sa BBL. Pero may ilang miyembro ng mayorya na gusto ring magdaos ng joint session. Trabaho naman namin sa Senado at sa Kongreso na pag-aralan mabuti at mapagdiskusyonan at malaman ng ating mga kababayan ang aming mga sari-sariling mga boto. Hindi pwedeng as one lang. Siguro dapat i-explica namin kung bakit namin binoto yun. Sinabi raw kasi mismo ng security officials na kayang tapusin ang gulo sa Marawi kahit walang martial law. At hindi rin daw hiniling ng AFP at Defense Department na magdeklara ng batas militar si Pangulong Rodrigo Duterte. But there is one particular issue which the question was asked pointedly by Senator Trillanes. Can we contain Maute without martial law? The answer of Secretary Lorenzana was, yes, we can. Si Secretary Lorenzana ay nagsabi nun. Pero siya rin po ang nag-affirm na dahil nagdesisyon na si Presidente, hindi muna dumaan sa calling powers of the President, hindi muna sinuspend lamang yung privilege of the writ of habeas corpus, pero dumiretso sa martial law ay obligado na silang i-implementa ito. Pero si Senador Tito Soto iba raw ang intindi sa briefing. Secretary Lorenzana personally, hindi siya mismo nag-recommend. The intelligence arm of the armed forces. Yun ang pagkakaintindi ko. Ewan ko kung ano intindi ng iba. Tiniyak rin ng ilang taga-mayorya na hindi aabuso sa kapangyarihan ang Pangulo sa ilalim ng martial law. Ako na magsasalita dahil kilala ko ang Presidente, ayaw na ayaw niya yung may mga inaabuso na mga simpleng tao. Pagka hindi ka naman tiga roon, tiga rito ka o kung tiga saan ka, medyo tumahimik ka na lang muna. Kasi kami yung concern kami doon Security namin yun. Of the Maute Group, he called them a fake news. He also assured that government security forces are doing everything to end the Marawi City situation at the soonest possible time. Let's listen in. Our ground commanders have assured that the end is almost there. So we hope to get clear results. We have complete control of the city, by the way, contrary to what is coming out in social media and other information, perhaps some fake news. It is not true that half of the city is controlled by the rebels. Totally untrue. The armed forces and the police and all our forces are in complete control of the city, except for certain areas of the city where they continue to hold. These are the subject of clearing operations that are continuously being conducted. Provincial Management Crisis Committee spokesperson Zia Alonto Adyong said 3 children were part of the casualties in the Marawi siege. The latest recorded death toll from the clash have risen to over 100, which includes 61 terrorists, 15 soldiers, 3 policemen, and 27 civilians. The Senate Resolution 388 filed on Monday are Senate President Coco Pimentel, Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Majority Leader Tito Soto, Senator Juan Edgardo Angara, Senator Nancy Binay, Senator J.V. Ejercito, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Richard Gordon, Senator Gringo Honasan, Senator Ping Lacson, Senator Loren Legarda, Senator Manny Pacquiao, Senator Joel Villanueva, Senator Cynthia Villar, and Senator Migs Zubiri. The senators said the Senate finds the issuance of Proclamation Number 216 to be satisfactory, constitutional, and in accordance with the law, and thus finds no compelling reason to revoke the same. Citing the 1987 Constitution and Article 134 of the revised Penal Code, the senators said it was just right for Duterte to declare martial law in Mindanao, as the attacks of the Maute Group in Marawi City constitute the crime of rebellion, which is a ground for declaring martial law. The Department of National Defense is looking at the possibility of acquiring precision-guided munitions or PGMs from Russia
to further develop the FA-50PH's ground attack capability, which can be used against a variety of threat groups. Defense Secretary Delfin Lorenzana said PGMs are quite useful as they can be delivered with quote-unquote pinpoint accuracy against ground targets by the South Korean-made FA-50PH's Fighting Eagle jet aircraft. The defense chief did not give specifics on what types of PGMs it is planning to evaluate for possible Philippine acquisition and use. The Philippine Air Force by May 31st will complete its 12 FA-50PH order from Korea Aerospace Industries worth 18.9 billion pesos. Lorenzana earlier said the Philippines is planning to acquire weapons, including advanced diesel-electric submarines from Russia. Binisita ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga sugatang pulis na nakipagbakbakan sa Marawi City. Ginawa niya ito para maipakita ang suporta sa kanyang mga tauhan. Mula Marawi City, may live report si Eunice Samonte. Eunice. Cathy Adjo, kumpara dito mga nakaraang araw kung saan mula gabi hanggang madaling araw ay tuloy-tuloy ang pambobomba at ang palitan ng putok sa pagitan ng militar at nagteroristang grupo ng Maute. Ngayon, medyo payapa na, bagamat mayroon pa rin tayo naririnig ng mga pambobomba hanggang sa mga oras na ito. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang nga dyan si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Pasado alas 10 ng umaga, bumalik na sa Maynila ang helicopter mula sa 103rd Infantry Brigade sakay si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na bumisita sa mga sugatang pulis na nakipaglaban dito sa Marawi. Bagamat nagmamadali para sa kanyang susunod na aktibidad, ayon sa hepe ng PNP, ang kanyang personal na pagbisita ay parte ng kanyang mandato bilang Chief PNP at upang personal na maramdaman ng kanyang mga kapwa-pulis ang suporta ng buong kapulisan sa mga patuloy na nakikipaglaban at nagbubuwis ng buhay para sa bayan. To boost the morale of my troops, just a plain morale booster. I want them to see that I am here. At ako rin, mapapalagi rin ako pag nakita ko sila. Hindi ako nakakatulog while andito sila, malayo ako. I want to visit them and to know what's the real situation. Sa kanyang panayam sa PTV News, sinabi ni PNP Chief Police Director Ronald Bato de la Rosa na nais niya sanang sumama sa mismong gyera upang personal na gabayan ang mga pulis. Ngunit di aniya siya pinayagan ng mga nakatataas. Ito nga sana pero pinagbawalan ako Ayaw nila. Maraming violation na mangyayari pag kasama. Pinuri din ito ang martial law declaration ni Pangulong Rodrigo Duterte na aniya ay malaking tulong sa pagsuport ng terorismo dito sa Mindanao. Nagbigay rin ng tulong pinansyal ang hepe ng PNP sa mga apektado ng gyera at tulong sa mga pulis na nasawi sa operasyon. Cathy Adjo, nananatiling alerto ang ating kasunduluhan sa mga maaring maging susunod na aksyon nitong teroristang grupo ng Maute. Samantala, kumpiyansa ang mga ito na hindi magtatagal ay maibabalik na rin ang kapayapaan dito sa Mindanao. Mula dito sa Marawi City, para sa Bayan, Eunice Samonte. Maraming salamat, Eunice Samonte. Isinusulong sa Kongreso ang paggawad ng Medal of Valor and Heroism sa mga sundalo at pulis na nasawi sa labanan sa Marawi City. Sa resolusyong inirap ni Quezon City Representative Winston Castelo, sinabi ng mambabatas na marapat lamang na pagpugayan ng mga pulis at sundalong nagbuwis ng buhay upang ipagsanggalang ang Republika at kaligtasan ng mga Pilipino. Ani Castelo ang ipinamalas na kagitingan ng mga tropa ng gobyerno sa paglaban sa mga terorista ay may tuturing na pinakadakilang paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Ipinanukala rin ng mambabatas ang pagtatag ng Economic and Welfare Program para sa mga naulilang anak at pamilya ng AFP at Philippine National Police na namatay sa pagtungpad ng tungkulin. Tuloy-tuloy naman ang paghatid ng tulong ng DSWD, Department of Social Welfare and Development, sa mga kababayan nating apektado ng kaguluhan sa Marawi City. Batay sa datos ng DSWD, umabot na sa mahigit 30 milyon at 200,000 piso ang kabuang tulog na naihatid nila sa ARMM Region 12 at 10. Bukod pa dyan ang pondong inilabas ng ahensya para sa Region 7, 10, 12 at Caraga na umabot sa mahigit 55 milyong piso. Nagpaalala naman ng DSWD sa mga nais mag-donate
na maging sensitibo sa kanilang mga ibinibigay na donasyon, lalo na't isang Islamikong lungsod ang Marawi at kailangang isaalang-alang ang kulturang Islam sa paghandog ng tulong sa mga biktima. Kabilang sa mga pwedeng ibigay ay ang mga pagkaing halal katulad ng karne ng manok at baka. Sa mga delata naman ay maaari lamang ibigay ang corned beef at sardinas. Nangangailangan din ang ating mga kababayan doon ng ibang kasuotan katulad ng hijab, takiya at kumot. Magpapaabot naman ang pamahalang lungsod ng Davao ng 1 milyong pisong relief assistance sa mga biktima ng kaguluhan sa Marawi City. Handa rin tumanggap ang Davao City ng evacuees na lubos na naapektuhan ng operasyon ng militar kontra rebeldeng Maute Group. Si Kirby Cristobal sa detalye. Nakatakdang ipadala anumang oras ng Davao City Government ng 1 milyong pisong halaga ng tulong para sa mga naapektuhan ng karahasan sa Marawi City dulot ng teroristang grupong Maute. Ayon sa impormasyon na natanggap ng PTV News, kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan ng Davao sa Armed Forces of the Philippines upang maihatid ang relief assistance sa mga apektadong residente. 500 sako ng bigas ang naka-standby na ngayon na nakatakdang dalhin sa Iligan City kung saan lumikas ang mga taga-Marawi. Inaasikaso na lamang ngayon ng mga opisyal ng Davao ang security assistance na magmumula sa AFP at PNP upang makarating ng maayos ang nasabing tulong. Patuloy pa rin ang pagpapatupad ng hold and secure method at mas pinaigting pa ang security check sa mga entry at exit points maging sa mga coastal areas ng lungsod. Wala pa rin natatanggap ang lungsod na anumang report hinggil sa pang-aabuso ngayong umiiral ang batas militar sa Mindanao. Dagdag pa nito, bukas ang lungsod ng Davao sa mga evacuees na lubos na naapektuhan dahil sa patuloy na operasyon ng militar kontra sa Maute Group. Mula dito sa Davao City, para sa Bayan, Kirby Cristobal. Niniwala ang obispo ng Marawi na iniutos kay Father Chito Suganov ang mga sinabi niya sa kumakalat na viral video. Si Father Chito ang paring bihag ng Maute Group sa Marawi. Sa video, nakikiusap siya kay Pangulong Duterte na iatrasda ang puwersa ng militar sa syudad. Kumbinsido rin ang mga obispo na nasukol na ang Maute Group. Kaya tila handa na silang makipagnegosasyon sa gobyerno. Umaaksyon si Bel Verdera. They simply are not asking for anything, just to withdraw your forces away from Lanao del Sur and Marawi City and to stop the airstrikes, your air attacks, and to stop the canyons. Ito ang kumakalat na video ng paring si Torosito Suganov habang umaapela kay Pangulong Duterte. Ayon sa kanya, bihag siya ng Maute Group. Nasa 200 umano ang kanyang kasama, kabilang ilang guro, mga kababaihan, ang ilan pa mga bata. Pakiusap niya, itigil ang pag-atake sa Marawi City. Mr. President, from our heart, please consider us. You know, it's hard, Mr. President. From time to time, we hear bursts of gunfire from the ground of your enemies, heavy firearms from your side. Bigyan din daw sana sila ng pagkakataong mabuhay pa. Mr. President, if you are in our place, you will really consider us because you hear the outburst of gunfires and everything, bombs, canyons. Within us, we are victims. The about 240 prisoners of war were asking your good heart, please consider us. We want to live another day. Handa rin daw siyang lumuhod sa Pangulo para sa kalayaan ng kanyang mga kasama. Do not be happy, Mr. President, that we are the collateral damage of war. Mr. President, if you want me to kneel before you, just to knock your heart in favor of our families who are crying out there in our different places, and for relatives, and for those other 240. Sa panayam ng News 5 kay Vicar Apostolic of Marawi Bishop Edwin de la Peña, kinumpirma niyang si Father Chito nga ang nasa video. Ikinatawa raw nilang buhay pa ang pari, pero nagulat daw sila sa suot nitong damit. Unmistakably, siya yun. The way he talked, yung mga kilos niya, yung tsura niya, nagtataka lang kami. Yung kanyang damit, the director must have been very resourceful, wanted really to make him look presentable to the president na
kaya parang nakashoot siya. Hindi rin daw ganito magsalita ang pari at halatang inuutusan lang ng sasabihin sa kamera. You can't imagine him to be talking straight like that, no? When he is in captivity. You can tell na parang meron siyang binabasa. Nangangamba rin daw sila dahil tila human shield na mga bihag ng Maute Group. The most critical stage, pagiging hostage nila, dumating na sa punto na yung mga terorista ay they are now open to negotiation. Gusto nila makipag-negotiate with the president. They are also pressed against the wall. Nasa Pangulo raw kung bibigay sa demand ng mga terorista, pero naniniwala si Bishop de la Peña na magagamit ni Father Chito ang kanyang husay sa pagkipagdialogo. Sisikapin daw ng Archdiocese at ng mga kaibigang Muslim leader ni Father Chito na matulungan ng pari sa sitwasyon nito ngayon. Umaaksyon, Beverdera, News 5.